Ang bidyong ito ay ipinadala naman sa atin ng isa sa ating mga viewers sa si Francis Hernandez. At kuha naman di umano ang bidyong ito sa dashcam ng kanyang sasakyan. Isang gabi habang siya ay nagmamaneho sa isang expressway sa Luzon para ihatid ang kanyang asawa. Nang bigla na lang di umano silang may mapansing kakaiba na nakuhanan din naman sa dashcam footage na ito. Makikita mula sa bidyong ito ang animo isang tao na may puting kasuotan ang mabilis na tumatakbo patawid sa kalsada at tila ba hindi alintana ang mga dumadang sasakyan. Ayon nga sa ating sender ay nakuha na ng bidyong ito sa isang expressway kung saan mabibili sa mga dumadaang sasakyan at walang tawiran para sa mga pedestrian. Kaya naman nakapagtataka di umano kung makakita ka ng tao dito. Pero posible nga kaya na isa itong multo? Malaya kayong i-comment sa ibaba ang inyong mga opinyon. Ang bidyong ito ay ipinadala naman sa atin ng isa sa ating mga viewers sa si Lance. At mula naman di umano ito sa isang babaeng TikTok user na hindi na niya maalala ang pangalan. Pero ayon di umano sa uploader ng bidyong ito, ay kuha ito habang siya ay nasa loob ng isang elevator sa Pilipinas at may nai-record na kakaiba ang kanyang camera. Ay, tumutulog. Yes. Ay, sus. Mula sa bidyong ito ay maririnig ang mga paglangit-ngit na naririnig ng babae ng mga oras na ito na siyang dahilan di umano kung bakit siya nagbibidyo. Pero ayon sa kanya ay hindi naman di umano niya naririnig ang mga nakapangingilabot na tinig na nai-record din ng kanyang camera. Ay, tumutulog. Yes. May isang lalaki sa France na nagngangalang Tristan ang nagbabahagi ng mga video sa kanyang TikTok account tungkol sa kanyang mga nakapangingilabot na karanasan na nagagawa niyang maidokumento sa kanyang camera dahil ginagambala di umano siya ng isang multo o entity sa loob mismo ng kanilang tahanan. Narito ang ilan sa mga video na kanyang ibinahagi.
Nagumpisa niyang maidokumento ang mga pagpaparamdam at kusang paggalaw ng mga bagay sa loob ng kanilang tahanan. Pero sa mga bidyong ito ay wala naman siyang nakukuha ng kahit na ano na posibleng gumagawa ng mga paggalaw na ito. Hanggang sa isang gabi habang siya ay naliligo, ay naisipan niyang iwanan na nagre-record ang kanyang kamera. Habang siya ay naliligo ay nahagip ng iniwan niyang kamera ang animoy isang anino na may hugis na parang isang tao na makikita natin na gumagalaw sa bahaging ito. Matapos ito ay muli niyang sinubukan na iwanan ang kanyang cellphone na nagre-record sa lugar kung saan madalas siyang nakakarinig ng mga ingay at narito nga ang kanyang nakukanan. Mula sa bidyong ito ay makikita ang paglipad ng basket na ito na animoy may kung anong naroon na naghagis nito palabas. Pero ang mas nakapangingilabot sa bidyong ito ay nang makukanan mula sa bahaging ito ang transparent na imaheng ito ng animoy isang tao na bigla na lang ding naglaho. Ang mga tunog at mga pagpaparamdam kayang ito na naidokumento ni Tristan ay indikasyon na posibleng totoong haunted ang kanyang tahanan. Isa nga kayang multo ang nakukanan sa bidyong ito? Kayo, ano sa palagay nyo? Wait, napansin ko na 80% sa mga viewers ay hindi pa nakasubscribe dito sa ating channel. Kaya naman kung ikaw ay isa sa 80% na ito, iniimbitahan kita na i-hit ang subscribe button at ang notification bell. Dahil marami pong mga nakakatakot na videos ang paparating. May isang magkasintahan sa US ang madalas di manong nakakarinig ng isang sanggol na umiiyak tuwing gabi sa loob ng kanilang tahanan. Yun ay kahit wala naman di manong sanggol na nakatira dito kasama nila. At isang gabi nga nang muli nilang marinig ang di manay sanggol ay nagawa na itong mai-record ng kanilang CCTV. Hey, yeah, did you hear baby crying? Yeah, I opened the door. Oh, I thought that's why you opened the door. I heard it crying a long time in here. Mula sa bidyong ito ay maririnig nga ang boses ng di umano isang sanggol na umiiyak na ayon sa kanila ay unang beses palang di umanong nai-record ng kanilang CCTV. At bago matapos ang bidyong ito ay makikita pa sa bahaging ito
Ang paglitaw ng animoy mga orb na ito na agad din namang naglaho. Naniniwala ang mga nakapanood ng bidyong ito na posibleng kaluluwa ng isang sanggol ang nagpaparamdam na ito sa kanilang takanan, na sinang-ayunan naman ng uploader ng bidyong ito. Pero katulad pa rin ang palagi kong sinasabi, nasa inyo na kung maniniwala ba kayo o hindi. Ang mga bidyong inyong makikita ay mula naman sa isang Mexican TikTok user na nagngangalang Dabo. Nakamakailan lang ay bumisita sa isang tindahan ng mga segunda mano. Dito ay nakakita siya ng isang manika na mayroong sulat na nagsasabing ito ay haunted. At dahil nga nahihiwagahan siya kung totoo nga ba ito, ay hindi siya nagdalawang isip na bilhin ng manika. At dito na nga nagumpisa ang mga pagpaparamdam sa loob ng kanilang tahanan. Okay, les explico. Cada vez que despierto en la madrugada para empezar a trabajar, la muñeca esa mera siempre me ve, siempre está así viéndome. ¿Qué es lo que pasa? Antes no lo había grabado porque ¿quién va a tener siempre su teléfono a la mano para grabar? Pero ya había escuchado cosas ahí en el baño. Y ahorita, escucha. Alexa, luz del cuarto blanco frío. Son como, déjenme, 3:28 de la mañana. Normalmente me despierto a las 4. Es que dice algo. Alexa, enciende la luz del baño. Nagawa niyang mai-record ang umano'y mga boses na nagmumula sa loob ng kanyang banyo. Bagamat balot ng takot ay naglakas loob pa rin siya na silipin ang kanyang banyo. Pero nang buksan na niya ito, ay wala namang kahit na ano na naroon na posibleng pinagmumula ng mga boses. Matapos ito, isang gabi muli siyang nakarinig ng mga ingay na nagmumula sa loob ng kanilang tahanan at sinubukan niyang alamin kung ano ang lumilikha ng mga tunog na ito habang siya ay nagre-record. Estaba trabajando y ya es la tercera o cuarta vez que me voy a asomar a la cocina porque justamente se escuchan esos ruidos. Y ya había pasado antes. Y
Es la tercera o cuarta vez que se escucha. Me dicen que es por esto. Y no hay nadie, bueno, aparte de mis padres y yo, no hay nadie. Quiero algo más. Estoy algo temblorosillo. Ahí es el cuarto de mis padres. Para que vean que no hay corte ni nada. Ok, viendo la luz de aquí. Nang lumabas na si Dabo ng kanyang kwarto, mula sa kanilang sala ay makikita ang isang itim na figura na animong isang tao na may itim na kasuotan na nakaupo sa kanilang sofa. Ayon kay Dabo ay hindi naman di man niya nakikita ang itim na figurang ito ng mga oras na siya ay naroon, at makikita pa natin sa bahaging ito ng video na wala na ang itim na figura na kanina'y nakaupo sa kanilang sofa. Matapos ito ay muling nagbahagi si Dabo ng panibagong video na kung saan ay meron ulit siyang nakuhanan na mas makapanintig balahibo. Estaba editando. Ya es de mañana. Son las 6:05 de la mañana. ¿Y se acuerdan lo que pasó en un video? De que estaban pegando ahí en la cocina. Bueno, pues otra vez se escuchó. ¿Ven? No es nada. La muñeca está bien, no se ha movido. Nakuhanan niya mula sa bahaging ito ang imahe ng animoy ulo ng isang tao na merong umiilo na mga mata na nakadungaw mula sa kanilang kusina na hindi naman niya nakikita ng mga oras na ito. Pumasok pa si Dabo sa kanilang kusina pero wala namang kahit na ano na naroon. Matapos sa mga pangyayaring ito ay nagdesisyon na si Dabo na itapon na lang ang manika. Pero isang gabi, nagising si Dabo sa kalagitnaan ng kanyang pagtulog at nakita niya ito. Son las 4:25 de la mañana. Ya me desperté para trabajar. Hace 3 días grabé un video de cómo tiraba al camión de la basura a la muñeca. Es que esto es como una broma de mal gusto. Estoy harto ya. Iba a decir que me estoy hartando, pero no, ya estoy harto. Alexa, luz del cuarto blanco frío. ¿Qué? ¿Es sangre? No me voy a acercar y no voy a tocar esa madre. Tiene sangre. ¿Qué hago? Tiene sangre. Ay, no mames.
Makikita sa bidyong ito na muling nakabalik ang manika at may pulang mga marka na ito sa kanyang muka at katawan. Pero mas nagpakilabot kay Dabo nung gabing ito ay nang marinig niya ang isang nakapangingilabot na tinig. Ay, no mames. Totoo nga kaya ang mga nakuhanan ni Dabo sa bidyong ito? Haunted nga kaya ang manikang ito? Isa nga kayang multo o entity ang ilang ulit na nagpakita sa kanyang tahanan? O bahagi lamang ang lahat ng ito ng isang TikTok ARG? Ang bidyong ito ay ipinadala naman sa atin ng isa sa ating mga viewers na tumanggi magpakilala. At mula naman di umano ito sa isang paranormal investigator kasama ang kanyang cameraman na sinubukang mag-imbestiga sa isang bahay na di umano'y binabakaya ng isang djinn na nagbabalat kayo bilang isang tao. At sa isang punto nga ng kanyang investigasyon, Görülmüyor değil mi? Şuna bak. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah. Evet. Allahu Ekber. Konuşmuyor biraz. Mezenenin bekçisi. Mezanın bekçisi. Biraz. Allah Allah. Meze. Işığı kısalım. Evet. Kıs ışığı. Gel. Gel. Aa işte Poyraz. Gel gel. Meznanın bekçisi. Ey mezanın bekçisi. Allahu Ekber. Poyraz. Baksana şuna. İnsan suretinde evet. La ilahe illallah. Ben kaybolmuş dünyanın yaşayan bekçisiyim. Sizler nasıl bir hata yapıp beni çağırdınız? makikita mula sa loob ng kwartong ito ang di umano'y djinn na nagbabalat kayo bilang isang tao. At mapapansin din natin na umiilaw ang mga mata nito na hindi naman nagagawa ng mga mata ng isang normal na tao. At ilang saglit pa nga ang lumipas ay bigla na lang din itong naglaho. Ayon sa ating sender ay naniniwala di umano ang uploader ng bidyong ito na posibleng ito na nga ang sinasabing djinn na gumagambala sa bahay na ito. Pero kayo, ano sa tingin nyo ang isang ito? At dito na nagtatapos ang ating video. Kung nagustuhan mo ang bidyong ito, sana ay mag-iwan ka ng like at ng iyong komento. At kung hindi ka pa nakasubscribe sa channel na ito, ay mag-subscribe ka na at i-hit mo na rin ang notification bell para updated ka sa mga bago nating upload. O paano? Paalam mo na sa ngayon at kita-kits na lang sa susunod nating video. Maraming salamat. Shoutout sa ating channel members, ang Team Loyal, Zedle PH, Agustin Guban Vlog, Pumpkin Schoolie at Jumar Zeife.
Kung meron kang mga videos na pwede nating i-content sa ating munting channel, i-email mo lang ito sa sircripstv@gmail.com o kaya naman na i-PM mo lang ako sa ating Facebook page. Maraming salamat.